Pangatlo na rin po kasi kuya na si Joaquin din po yung nakakagrupo ko kuya. So, bagong grupo naman po yung gusto kong masalihan kuya. Bakit parang ayaw na ni Caprice makagrupo ulit si Joaquin sa ika-4 na pagkakataon? 3 beses na silang naging magkagrupo. 3 beses na silang tinawag na solid duo. 3 beses na silang pinuri bilang effective tandem. Pero sa pagkakataong ito, may kakaiba, may katahimikan, may pag-aatubili, may isang desisyon na halatang pinag-isipan. At doon pumasok ang tanong, may nasense kaya si Caprice kay Joaquin? May naramdaman na kaya siyang hindi niya kayang ipaliwanag on cam? Kung babalikan natin ang mga nakaraang task, makikita natin na si Joaquin ay palaging may boses. Palaging may direksyon. Palaging may control. At sa una, mukhang leadership iyon. Mukhang pagiging decisive. Mukhang pagiging matatag. Pero sa mata ng ilan, unti-unti itong nagiging pagiging bossy. Ang tanong, leader ba si Joaquin, o diktador na? Leader ba siya, o gusto lang niya siyang masunod? Si Caprice, sa kabilang banda, ay kilala sa pagiging kalmado. Mapagmasid, hindi palaging nagsasalita, pero malalim mag-isip. At minsan, ang mga tahimik ang unang nakakapansin kapag may mali. Kaya posibleng, napansin na ni Caprice ang pagiging hambog ni Joaquin. Napansin na niya ang pagiging paladesisyon. Napansin na niya ang pagiging dominante sa grupo. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-expose, hindi siya nag-away. Pero pinili niyang umiwas, at doon nagsimulang magtanong ang mga tao. Lumubog na ba ang Cap Queen duo? Ang dating tandem na punong-puno ng suporta. Ngiti, tiwala, ngayon ay parang punong-puno ng distansya. Hindi na sila magkatabi palagi. Hindi na sila sabay magsalita. Hindi na sila sabay tumawa. Parang may nabasag. Parang may naputol. Parang may hindi na maibabalik sa dati. Pero heto ang mas masakit. Kahit ayaw na sana ni Caprice. Kahit halatang gusto na niyang lumayo. Kahit ramdam ng lahat ang pag-iwas. Dahil sa hindi niya nagawa ang task, napunta pa rin siya sa grupo ni Joaquin. Parang tadhana ang nagbiro. Parang sinadya ng laro. Parang sinabing, kahit anong iwas mo, dito ka pa rin babagsak. At doon lalong naging mabigat ang sitwasyon. Mapapansin mo sa kilos ni Caprice. Mas tahimik siya, mas maingat, mas kontrolado ang emosyon. Habang si Joaquin, mas lalong nagiging dominante. Mas lalong nagpapakita ng control. Mas lalong gustong ipakita na siya ang may hawak ng direksyon. At doon papasok ang tanong, sinasadya ba ni Joaquin? O hindi niya lang namamaliin? Minsan kasi, ang taong sanay masunod. Hindi na alam kung kailan siya sumusobra. At dito nagiging delikado ang Cap Queen duo. Dahil ang duo, hindi lang dapat magaling. Dapat pantay. Dapat may respeto. Dapat may espasyo para sa boses ng isa't isa. Pero kapag ang isa ay laging nasa itaas, at ang isa ay laging napapailalim, hindi na iyon duo. Iyon ay hierarchy. Kaya posibleng ito ang nasense ni Caprice. Hindi niya kayang sabihin. Hindi niya kayang ilabas. Pero ramdam niya, nasa tabi ni Joaquin. Unti-unti siyang nawawala. Pero heto ang mas nakakaintriga. Hindi nagrebelde si Caprice. Hindi siya naging kontrabida. Hindi siya nagpakitang galit. Sa halip, pinili niyang manatiling tahimik, dahil alam niyang sa loob ng bahay ni Kuya, ang emosyon ay pwedeng maging bala laban sa'yo. Kaya sa mata ng ilan, si Caprice ay parang umaatres, parang sumusuko, parang nawawala. Pero sa mata ng mga marunong magbasa ng kilos, si Caprice ay nagmamasid. Nag-iipon, nag-aaral, naghihintay. At ngayon, bumabalik tayo sa pinakamalaking tanong. Lumubog na ba talaga ang Cap Queen duo? Oh, sadyang nagbabago lang ang anyo nito. Dahil minsan, ang pagkakahiwalay ay hindi pagtatapos, kundi paghahanda. Minsan, ang distansya ay hindi kawalan, kundi paglilinaw. Minsan, ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi estratehiya. At heto na ang twist. Ang hindi alam ng karamihan. Hindi iniiwasan ni Caprice si Joaquin dahil galit siya. Iniiwasan niya si Joaquin dahil natatakot siyang masapawan ang sarili niya. Dahil alam niyang kapag palagi siyang nasa anino ni Joaquin, hindi siya makikilala bilang Caprice, kundi bilang partner ni Joaquin. At iyon ang ayaw niyang mangyari. Kaya ang paglayo niya, hindi kawalan ng respeto, hindi inggit, hindi galit, kundi paghahanap ng sariling identidad. At ang mas matindi, ang hindi paggawa ni Caprice ng task, ay hindi lang simpleng pagkakamali. Iyon ang naging daan para mailagay siya ulit sa grupo ni Joaquin. Para subukan kung kaya na ba niyang tumayo kahit nasa tabi niya. At doon natin makikita, ang tunay na laban ay hindi Caprice versus Joaquin, kundi, Caprice versus sarili niyang takot. Takot na mawala. Takot na masapawan.
Takot na hindi marinig. Kaya ngayon, ang Cap Queen Duo ay hindi palubog. Nasa gitna lang ito ng pinakamapanganib na yugto. Ang yugto kung saan, pwedeng masira, pwedeng lumakas, pwedeng tuluyang maghiwalay, o pwedeng bumalik na mas matatag. Ang tanong ngayon, si Joaquin ba ay matutong makinig? O si Caprice ba ay matutong magsalita? Dahil kapag nangyari ang dalawang iyon, doon pa lang natin makikita ang totoong Cap Queen Duo. At kung hindi, doon na natin masasabi na ang pinakamagandang tambalan ay minsang kailangang masira para mailigtas ang 2 taong bumuo nito. At kung umabot ka dito, huwag kalimutang mag-follow para sa more PBB Collab updates.